Dinayo ko ang Mambucal Resort sa Negros para alamin ang mga pagsubok ng sinusuong ng mga flying fox araw-araw. Recently lang, may nabalitaan tayong massive death ng mga flying fox sa ibang bansa. Kaya ngayon, higit pa man, mas lalo nating ma-appreciate yung kahalagahan itong pupuntahan natin, yung kauna-unahang Flying Fox Sanctuary sa buong Pilipinas. Idiniklara ang Mambucal Resort bilang kauna-unahang Flying Fox Sanctuary sa Pilipinas noong 2015. Bukod kasi sa mataas na populasyon ng mga flying fox, 4 na species ang pwedeng makita sa lugar. Pinakamadaling makita ang island flying fox. Dahil nocturnal o mas aktibo sa gabi, naabutan naming nagpapahinga ang karamihan sa kanila. Yung mga pinsan nila sa mga insect-eating bats, no? Nakuhanan na rin natin ng ganitong klaseng mga behaviors eh. Pero iba rin yung makita yung mga larger versions, which are the flying foxes, na gamitin yung kanilang wings to protect themselves. And to fly, it's more, I guess, graceful if you see them, observe them, because they're larger. Pati yung pagdapo nila sa puno, pag-roost nila sa lugar na pinaninirahan nila. Habang tumitindi ang sikat ng araw at lalong umiinit, napansin namin ang mabilis na pagpagaspas ng pakpak ng mga flying fox habang nakabitin sa mga sanga. Ginagawa ng mga bats to regulate their body temperature, no? By flapping their wings out and extending it out. The blood that passes through those vessels are cooled off. Pero makalipas lang ang ilang minuto, inabutan na tayo ng ulan, but yung mga kinukuha na natin ng videos ng mga flying foxes, they're still here as if they don't care doon sa paglalakas ng ulan na tumutulo sa kanila. Naka-roost pa rin sa area. Iba sa kanila, some of them move, pero most of them stayed in their place. Ang mga pakpak ng mga flying fox, nagsisilbi rin nilang panangga sa ulan at malalakas na bugso ng hangin. Nakita natin kung paano nila gamitin yung kanilang the tools that they have in their everyday life, how they protect themselves from the elements. Ngayon, kakatapos lang ng ulan, no? If we're going to look closer, makikita mo sila, nakabukas na yung mga wings nila, yung mukha nila exposed na. Pero kanina, sa kalakasan ng ulan, yung face nila at yung whole body nila almost covered by their skin that acts as their wings, no? Talagang specially designed yung kanilang wings na yan for this kind of adaptation. Kahit hindi pa oras para umalis, nagliparan ang karamihan sa mga island flying fox. Paikot-ikot lang sila sa taas ng puno habang ipinapagaspas ang mga pakpak. Paraan daw ito ng mga dambuhalang paniki para tuyuin ang kanilang katawan pagkatapos ng ulan. Ilang saglit pa, may mga napansin kami sa isa sa mga lumilipad na flying fox. Nakita sa aming footage na may malaking butas na bilog sa kaliwang pakpak ng isa sa mga paniki. Para kay Andrew, hindi raw malayong biktima ito ng hunting. So there are some individuals na they fly out and then they don't actually come in na because they are hunted. Kinakatakutan natin is yung binaril siya. Baka lumabas siya outside ng mambukas and then it was hunted. Luckily, ang tinamaan is yung patagi mo ng wing lang niya. Dahil rin sa talamak na paghuli at pagpatay, kaya bumaba ang bilang ng isa pang uri ng flying fox sa Pilipinas. Ang endangered o nanganganib ng maubos na mga golden crown flying fox. Sila naman ang target kong makita ngayong araw. So, nakikita natin dito yung distinct characteristic ng golden crown flying fox, no? Pinangalanan siyang ganoon dahil dun sa kanyang distinct yellow whitish color dun sa kanyang ulo.
Ayan, no? Kitang-kita natin na nililinis niya yung katawan niya, nagkakamot as if fluffing its fur while attaching itself dun sa trees. Silang ituturing na heaviest flying fox in the world. At dahil endemic o sa Pilipinas lang matatagpuan, mas sensitibo ang kanilang lahi sa anumang klase ng banta. Dahil sa kakayahan ng mga flying fox na lumipad sa mas malayong distansya, itinuturing silang great pollinators ng kagubatan. So they're important ecologically, but they're also extremely important to people. Our forests are dependent on fruit bats to maintain the health of the forest. From forests we get fresh water, fresh air. Sa loob rin mismo ng Flying Fox Sanctuary sa Mambukal, ilang beses na daw nagkaroon ng insidente na may nahulog na batang paniki mula sa puno. There are times na may nahuhulog na baby. And the mother doesn't actually make an effort para kunin ito kasi they're very vulnerable when they're on the ground.